Alright. Recording na tayo. Hello? 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 Okay. Hello. Welcome. Nalahinga lang ako. Kalawang na. Nakikita yung yung health declining. Kung makikita nyo yung unang episode, okay pa yung paghinga ko. Welcome sa isa na namang episode ng Kolabo. Yes, sir. Ako nga pala si Rin Barrera, ang inyong host. Choxel Devar. At kasama natin ang walang iba kundi si Weirdo. Ay, ganun ba pronunciation? Yes, tama naman. Si Weirdo. Si Weirdo. So, na-weirdoan nga ako pag pinapang. Hindi, may malayo siya sa pangalan mo eh. No? Sobrang layo. Paano siya eh? Ano siya, parang nabuo lang siya nung nag-iisip ako ng pangalan. Kasi yung iba pa yung artwork ko dati, parang puro pusa. Tapos, kasi pag tinatawag namin yung pusa sa bayo, tapos inisipan ko yung S tsaka W ng word na connected sa mata. Tapos, ayun, C. Una parang seaweed yung iniisip kong word. Parang ginawa kong weird. Seaweed. Kasi parang nakakabulol bigkasin. Seaweed. Tapos ginawa kong si Weirdo. Ang ganda nga eh. Parang nagkaroon siya ng flow. Yun nga. Tapos weirdo rin yung tawag ng tatay ko sa akin sa artwork. Weirdo parang lahat naman tayo ganun ang tawag sa atin ng pamilya. Meta ba yun sa batch nyo? Yung parang iba yung pangalan, artist name. Parang ganun. Ewan. Pero parang kasi parang ang sayo magganap nung pangalan. Kahit saan kahit sa music. Parang napansin ko lang kasi kunwari sila diba? Alboroto, si Weirdo. Parang hindi ko alam kung ano na yun eh. Ting ng mga parang ira-ira. Ira-ira eh. Di ba? Parang yung dati nga parang puro ngayon ko lang rin na-realize. Di ba? Ngayon uso yung mga Terence, yung mga walang vowels, di ba? TRNZ. Ginich. Di ba? Medyo nagsisinga ako eh kasi Rin Barrera. Parang sobrang sakto naman eh. Parang fake na French na na Mexican something na ayun, laging nasasabihan na babae, tapos kalaban ni Pacquiao. Ganun lang naman yung umiikot yung pangalan ko. Ngayon, ingress ng mga show dito sa VOV. Dami show. Isa sa solo show na ayan, kita naman natin. At yung guest na si Weirdo. Anong title ng show mo? The Never-Ending Cooking Show. A Never-Ending Cooking Show. Tapos magpa-flash tayo ng mga ayan, may lumabas. may relate ba siya sa mga peking pure? Ganun ba yung correlation nun? Peking yung papure, parang ganun kasi sa amin eh, pag parang, kinukooking mo na naman ako parang, hindi. Parang ganun rin tanong sa akin ng kuya ko eh, kasi sabi niya, nung nabasa niya yung write-up, seryoso pala, akala ko parang yung cooking, parang dog show, ganun. Sabi ko, hindi, parang malayo sa iniisip niya nung una niyang, yung una ko kasi sinabi, parang sinabi ko muna yung title. Tapos, yun, nung nabasa niya yung write-up, parang sobrang layo daw sa iniisip niya. Kaya ang laking bagay ng din eh, yung write-up talaga, diba? Mag-iiba talaga yung yung perspective. Yung tingin ng tao doon sa pwede mo explain konti yung yung pinaka-context naman. Siya eh, kitchen talaga yung team niya. Kasi nga parang bawat show ko dito sa BOB, ito na yung pangatlo ko. Tapos parang may binubuo ko una CR. Pangalawa, bedroom. Okay. Tapos yung pangatlo, ito kitchen na. Tapos parang kada space, iniisipan ko siya ng related na team na pwede kong ipasok. Tapos parang naisip ko yung cooking show. Kasi parang nirelate ko yung buhay natin sa sa cooking show yun, sa kitchen. Na parang sobrang parang sobrang related sila eh. Parang
pagdating pa lang sa pag-trust ng process, pag nagluluto ka, parang lahat talaga, tas parang andyan lahat ng ingredients, kailangan mo lang hanapin. Tapos yun, paano ba? Sa pagluluto, kalkulado rin minsan. Minsan, tansyahan. So, lahat ng solo mo dito, iba-ibang room? Okay. Tapos parang nasabi sa akin ni Ma'am Gab, pag sa sa main, pagsama-samahin ko daw lahat. Kasi bala ko huli sala eh. Parang ending. Parang sabi niya, sama-samahin ko daw. Parang buo na yung bahay. Ganun. So. Ibig sabihin na plano na meron siyang solo show. Oo. Nakapila na. Magandang magandang strategy rin na. Wala na silang choice. Makatay ako ng show Tapos 4 agad. Pero naman deserve na ni thank you. Dito sa VOV yung kumbaga yung main ano ba tawag dyan? Main space. Pero sabi mo kanina, parang nung nag-iisip ka ng pangalan, parang may hinanap ka na may relationship sa mata. Anong meron sa mata? Na parang... Yun kasi yung yung work ko, puro siya puro ang dami niyang mata. Yung work ko, alas ganyan na, pero like, imagine pusa siya na maraming mata. Tapos mga weird siya, sobrang weird. Parang sobrang tryhard pa ako na weird talaga, yung itsura. Tapos yun, doon ko siya iniisipan kaya dapat related siya sa mata. Tapos sobrang, parang sa akin kasi yung mata yung pinakamagandang part ng ng body, ng tao. Parang doon ako sobrang mesmerize kaya yung nirelate ko talaga siya sa art. Yun na rin yung parang ko rin kasi trademark. Gusto ko kahit saan nila makita yung work ko, basta mayroong ganong mata, alam nila na work. Kahit hindi yung character ko. Totoo. Parang nakuha mo na nga yung yung mata na yung parang si weirdo yan. Galing. Nice. Yung parang sige. Yun yung parang sobrang binibuild ko dati pa Pero parang inuna ko muna yung character ko na to, which is ako. Parang binild up ko muna siya like for a year. Tapos parang nakilala na siya ng mga tao, parang feel ko pwede na ako mag-explore na gamit na yung mata. Like kahit lagay ko niya dyan sa hayop. Kahit wala. Basta meron yung mata. Gagana na. Gagana. Damn. Kilala yung mga work nila. Mga rockstar, mga tropa na ito. Weirdo Anong year ka ba nag-start? 2020 pandemic. Okay. Mga nakamas pa yung tao. Dito ka ba nag-first solo show? Dito. Doon sa baba? Sa baba, sa mga nakakaalam nitong VOV, may mga parts to na yung hindi nakaka-intimidate mag-solo show kung first time mo. Hindi nakaka-pressure. Tamang space lang. Na maganda naman yung may makakasabay ka na kaya nang mag-main floor. Hell yeah. Ka ba? Nasa basic questions. Fine arts ka ba? Opo. Nag-ako Pero dropout ako Nag-TUP ako. Okay lang. Yan nga yung pinaka-cool ng mga artists, yung mga dropout. TUP, yan. Halos lahat TUP. Tapos kuya ko po, graduate siya ng TUP advertising. So, parang yun talaga yung bala ko na talaga. Kaso inaabot kasi ako ng pandemic. Tapos parang hindi pa sobrang luwag nun. So online class, sobrang hindi ko kaya. Tapos papapasukin lang nila kami sa school pag gusto nila. Tapos yun, medyo napagsabay ko siya. Yung parang nag-start na rin na nag-build up yung career ko sa sa art. Nag-aaral ka ba? Oo, nag-aaral. Nag-gallery ka na? Okay. Pero hindi po sobra. Yung pagka-start ng pag-aaral, parang nag-start pa lang na may nag-invite sa akin mga group show. Parang na-stress ako. Kasi yung mga TOP Parang early start talaga parang pag nung ka nag-aaral, matik na may connection ka sa ganyan, sa gano'n. Ano yung sasabihin ko? Nakalimutan. Sino mga kasabayan mo nag-group show nung estudyante ka?
Sino nag-invite sa'yo? Oh. Si Naal. Sinasama lang sa ano. Magkakabatch ba kayo? Hindi. Mas bata ka? Mas bata. Rockstar talaga si Al, no? Ano siya kasi sinasama, dati talaga lang ako, digital arts. Hindi talaga ako nagpipinta. Tapos, nag-collab kami ni Aldrin ng digital. Tapos may collector siya. Binibili yun, kala niya painting. Sabi ni Al, gusto mo pinta natin? Tapos yun, tapos pininta namin. Hell yeah. First time ko magpinta. Tapos sabi ko, di ko alam paano yung presyo Sabi niya, magkaiba daw kami ng presyo pagkasamahin ko lang. Sabi ko mga parang 1.5 ganun. Sabi ni Al, sobrang baba daw. Anuhin ko daw. Medyo malaki kasi yun. Grabe pala si Al mag-presyo, no? Kasi hindi ko kasi alam first time ko. Tapos nalimutan ko na yung presyo pero parang nasa 4K yata. Ganun. Kasi kalahati lang naman kami. Tapos parang doon ko na-realize, nabili pala ng painting ganto. Like, may tao palang may gusto ng gantong work. Parang doon ako namulat. Tapos sinasama niya na ako lagi sa sa mga show niya. Tapos kung kanino niya ako pinakilala, mentor ko yan si Al. Si Al. Napuntahan namin Al Broto the mentor. Pinake namin to first time ko pumunta dito. Nag-ano kami. Ito na yung naabutan mo, no? Hindi yung luma. Ito na. Ano yung pandemic. High school pa ata siya. Baka, no? Baka high school pa siya. Napuntahan namin to ni El, binike lang namin. Tapos may pinirmahan lang siya doon sa kabilang gallery. Sarado to. Tapos sobrang gandang-ganda ako. Tapos parang, sabi ko, ito yung gusto kong gallery talaga. Kasi nakita ko yung mga sinushow nilang work Parang andun ako Parang doon ka nakikita yung work ko. Anong tag dito? Naalala mo yung feeling nung first solo show? Kung anong preparation yung ginawa mo? Sobrang parang sobrang excitement. Parang una di pa ako makapaniwala kasi first solo ko tapos yung parang sa dream gallery ko pa. Hell yeah. Parang, parang, sa akin parang medyo na-overwhelm ako kasi ba't parang bilis lahat? Tapos, parang, syempre, ino-overthink ko siya, pero parang tinanggal ko yung pag-overthink kasi, mas inuna ko yung joy na nararamdaman ko. Pero bago ka nag-solo, marami ka ng group shows? Medyo, pero yung mga group show, parang iba online lang. Ganun. Kasi nga nung time na yun. Pandemic. Tapos parang tinesting muna po nila ako. Online din yun Pinagpasa nila ako work. Yung sa Jakarta ba yun? Okay. Yung online pa lang nun. Naalala ko rin nung pandemic, yung Art in the Park online din, diba? Ayun, nakapagpasa. Art in the online daw. Art in the online, no? Parang hirap tumingin ng art online, no? Tinesting muna po nila ako doon, pati sa Art in the Park. Doon muna po nila ako dinis. Bali ngayon, parang 4th year mo na, 3rd year? Na nag-gallery, nag-art. Halos po 4th year. Sipin mo parang, graduate ka na ng college nun, no? Tapos, nung unang show mo, bukod sa VOV, may ibang gallery ka pa na pinasan or nakapag-show, ganun? Kasi nung una Nung nag-group show pa lang nag-focus ako. Ka dito. Puro ko pasa ng portfolio. Tapos walang pumapan. Sasabihin lang nila, send ko sa email. So wala na. Wala ganun talaga. Hindi ako asal. Ang translation nung send mo sa email, palakas ka pa. Palakas ka pa. Hindi pa. Hindi lang nila nakikita yung Hindi normal yun Normal sa buhay ng artist yun. Minsan hindi nila tawag dito. Hindi pasok sa roster nila, parang ganun. Ay, pwede ka sumali, may isa pa tayo dito yung isa pang Here comes a new challenger. Pala, rap battle pala ng mga artist Dito ko, gumuya ka sa mic. Tapos pero family ba kayo ng mga artist, gano'n? Yung tatay ko artist talaga siya. Kaya parang doon ako nahirapan. Siya nag-muralist. Tapos nagtrabaho siya sa Saudi. Mga mural sa bahay, gano'n. Ang trabaho niya dati sa Pinas, alam niyo po yung wala pang tarpaulin. Yung mga movie. Mga signs. Mga movie. Signs. Hindi naman yung mga movie poster. Hindi naman. Pati yung mga signs, kinukuha siya sa school, yung mga painting dun sa mga children. Mga ganun. Yung mga batang tumatakbo. Kaya parang nung bata ako,
sobrang aga ko namulad sa art. Parang tinuruan niya na kasi agad ako. Tapos, ngayon may namata ka na. parang okay. Parang para maintindihan, kailangan may artist statement. Nag-journalism rin ako elementary. Kasi may pressure ako nun. Ano yung kuya ko dun champion elementary. Journalist, writing? O na cartooning. Editorial cartooning, parang ganun. Kuya ko sa kasi, Jaryo. Kuya ko kasi siya, nagpanlaban siya nung school doon. Tapos nung pumasok ako doon, wala na, parang expected na nila dapat ako rin ganun. Ano yun, di ba? Yung maglalaban sa school, tapos ipapadala sa parang probinsya. Nationals man. Nationals. Kung isipin mo na editorial lang, medyo madugo rin yung laban dyan. Kasi ang medium nyo lang dyan, alam ko lapis lang or ballpen. Charcoal. Yun lang. Tapos pagandahan talaga ng execution. Sa yun, more on sa concept talaga siya nagbe-base eh. Hindi siya sa doon ko na parang na-realize rin parang wala sa ganda ng gawa mo kung walang laman. Yung ma-apply din natin ngayon. Na kailangan may laman talaga yung aminin ko naman minsan yung iba wala. Sino? Hindi, I mean yung minsan may ginagawa kasi nga, 'di ba, character based din yung gawa ko. Minsan si Ola lang. Ano siya? Parang lahat naman masaya siya. May ganung time na may context na rin 'yun. Ay sa bagay, yung pininta mong yun. Kumbaga minsan parang wala. Sa'yo na lang yun. Sa gumagawa. Pero pag may tumitingin nun, iba pa rin yung may pa rin siya. Ayun. Kaya parang maganda na ko rin yun sa last na interview na kay Roger. Parang maganda na parang di mo dinidikta sa kanila yung meaning ng work mo. Parang nawawala kasi yung joy sa kanila na parang sa sarili nilang perspective. Kasi parang dinidiktahan mo sila. Yun rin gusto ko lagi sa work ko eh. Kung ano yung ma-feel nila. Kung feel nila sila yan. Ayun, ikaw yan. At saka naman lahat ng tao na a-associate nila yung sarili nila sa lahat ng bagay. Sa kahit anong bagay. Sa teleserye, pelikula. Lalo na sa art. Kasi yung mga image na to, yun yung trabaho ng art. Mag-evoke ng feeling, di ba? Tapos parang mas doon nila na-appreciate pag nakaka-relate sila. Yun nga Tapos may pambili sila. Hell yeah. Yun talaga. Na-appreciate ko din yan. Yun ang mas na-appreciate na. Lalo na yung mga hindi nagtatanong sa misis. Yung mga paborito. Yung diretso na. Tsaka yung kahit wala ng pader. Yeah. Thank you sa mga May ka na ba? Parang may yung mga collector mo ba naging friend mo or naging yung iba meron pero halos siguro mga silent 60% di ko alam sino bumibili ng work. Minsan nagugulat na lang ako ganun sila pala yung bumili. Wala sila sa social media ganun. Yung mga mostly mga collector ko kasi medyo bata. As yun, sila yung mas sa SOCMED, mas buhay. May pinapost talaga nila. Pero wala yung mostly, ibang work. Saan na kayo napunta yun yung iba? Hindi mo na matrace na. Tapos makikita mo na lang yung friend nila na may social media, pinicturean yung gawa mo, katabi ng ibang malulupit ganun din pati na-resell na pala, yung nakakaba, ganun lang rin. Parang sinasend sa akin, gawa mo to. Kaninong bahay yan? So, parang sa pamilya pala nila, ganun. Hindi, ikaw, anong take mo doon pag nire-resell yung work? Resell? May ba? Meron bang parang enough time na hawak niya yun para ibenta niya? Hindi naman. Ako okay lang. Basta, ako okay lang eh. Basta bayaran mo ko ng 5% ko. Parang ganun. Ayan. Which is hindi nangyayari. May mga iba nakikita ko inahabol ko talaga eh. Parang, uy, asan na yung ko? Nasa batas yan. Parang, pag-usapan nga namin. Babayad naman pag sinasabihan mo. Pag-usapan namin yung kanina kay Roger sa Uncle John's. Yung sa mga reseller nga. Kasi minsan, akagulat pag nalaman mo kung saan nanggaling yung malalaman mo na lang daw sasabihin sa kanya bumili meron akong works mo parang nakakabili ko lang tapos parang kala niya daw sa show sabi sa pala sa tropa binili
Parang nakakawalang gana. Pangit nga din naman. So, wala ka pa yung 5%. Pero nakaka-amaze din yung pagka gusto nung bumili na yun na Yun nga. bibili niya na may may dagdag may po. dagdag Ah. para lang makakuha ng work mo. Oh, pero tayo na, nagsho-show pa tayo. Yun nga, Kasi, hindi pa naman patay. hindi pa naman tayo patay eh. Tsaka kung hindi naman every 5 years ka mag-show, hindi naman ganun. Mostly tayo, mga 2 sa isang taon eh. Makakabili pa rin talaga kayo. Hintay lang po mga collectors. Baka si Rin, hindi na kayo makakuha na rin. Kaya kailangan na reseller. Ito reseller na talaga to eh. Ano na tayo, may backlog na tayo. Hell yeah. Para ayun, okay lang naman. Anong mga next plans mo? Kunwari, nagawa mo na yung bahay dito sa main floor. Ano na yung parang next in line mo na gawin? Ano talaga ako parang naka-inline ako sa toy making. Yeah. Yung gusto ko makita yung work ko na in 3D. Parang mag-come to life talaga siya. Tapos more shows na mga duo, ganun, mga two-man. So, makita rin yung work ko na parang yung mga gusto kong artist na makasama. Tsaka rin pag wari naka-two-man mo yung trip mo na kahit hindi mo idol, basta trip mo yung gawa niya or tropa mo, minsan doon ka makakaisip ng ibang konsepto dahil may ibang factor kang iniisip yung depende sa tema niyo. Ang dami mo rin matututunan kasi syempre parang pag nagtutuman kayo, magkasama kayo, ganun, mag-uusap kayo, magkuplano. Parang malalaman mo yung paano yung workflow niya. Ganun. Tsaka hindi na lang ikaw yung nag-iisip. Parang minsan tulong minsan nalalagay ako sa lugar ko. Bobo yung sasabihin mo, huwag mo sabihin. Kasi pag ako lang, hindi, maganda yan. Labas lang ng labas. Pag sarili mo lang, okay yan. Okay yung concept. Pero naka-witness na rin ako ng ganun na parang medyo delikado din. Delikado. Nakita ko parang siguro mga 4 na artist. Tapos nasa isang studio sila. Tapos kung sino yung pinakamatalino doon, puta nagkakahawa na yung iba. Kasi parang syempre maniniwala ka sa lahat na sasabihin niya eh. Tapos parang mga ilang buwan, medyo magkakamukha na ng work na ito. Parang gano'n. Ay, yun ang... parang medyo delikado. Delikado rin yun. Kasi parang may sinusundan na sila eh. Oo. Kaya yun rin eh, parang di ko kaya gumawa ng may kasama. Oo. Pasensya pa minsan. Kunwari pumunta tayo sa Yero, di ba? Nagpinta tayo onte. Okay lang din. Pero, okay lang yun. Pero pag yung lagi, banding hindi ko rin kaya. Parang siya may pressure. Lalo sa tao sa paligid. Tapos parang di ako mapakali pag ganun. Tapos parang di ko talaga ma-express ko yung gusto ko ilabas. Kasi parang alam ko may nakatingin na ibang tao na agad eh. Kaysa pag mag-isa ako. Minamata ka. Pag mag-isa ako, ilalabas ko na lang. Ayan, nasa ng choice. Ito na yung makikita ko. Tsaka pag may kasama ka, hindi mo makamot yung dapat mong kamot. Hindi ka makagalaw ng maaga. Maaga natapos yung katabi mo. Tapos na agad. Ayun, maaga siya natapos. May nanonood tuloy sa'yo. Hell yeah. Sino mo mga gusto mong, yung mga hindi mo pa nakashow dati? Sino yung mga trip mong makasama? Ang bala ko talaga ngayon, kami talaga si Naborok. Kilala si Naborok. Si Naborok. May plano na kami, pero nagpapaalam pa siya. Kakapaalam ko lang din. Sa Stephanie. Pero ang balak namin sa village. Binigyan na kami ng date. So, paalam muna daw kami pareho. Sa mga dyan, ipag-exclusive kayo, kailangan pinapaalam nyo. Hindi, ituloy nyo yung show, mag-sorry kayo. Pwede naman mag-sorry. Pala, ganun na lang pala. Sabihin ko kayo na sorry na lang na. Pag magpapaalam ka, kasabay nung poster. Ay, hindi paalam, ipaalam. Ipaalam lang. Hindi ka magpapaalam. Ipapaalam mo lang. Buo na yung show ba? Hindi, joke lang yun. Lahat papaalam talaga. Parang etiquette na rin yun sa between galleries na kasi doon din magsisimula yung mga issue nila na mga issue natin. Yes. Mga napagdaanan natin dati. Which is, sorry naman.
minsan kasi ang hirap din tumanggi, no? Tapos, lalo pag gusto mo rin yung space kasi. So, yung kasama mo, parang okay din. Parang game na game VOV naman, sa experience ko rin, pag nagpaalam ka, pero na lang kung puno yung calendar mo. Yun talaga. Wala mong problema. Sasabihan ka rin nila na hindi advisable. Pero, pwede namang di ipaalam. Hindi, joke lang. Wala kayo. Tapos, ayun, si Naburok, shoutout niya Naburok. Tawag dito. May nakapag-usap na kayo sa... tagal na namin siyang plano eh. Ang una kasi, gusto niya, sa BOB. Sabi ko, gusto ko sa Stephanie. Hindi pa ako nakapag-show dyan. Hindi siya. Sabi ko, wag na, ibang ano na lang tayo, gallery. Hanap kayo ibang space. Para equal lang. Equal lang. Kasi lagi siya nag-show sa Stephanie. Tapos ako lagi ako BOB. Yeah. Nagkaasawaan na ako para. So, kailangan namin ng ibang middle space. Ground. Makulit din yan, no? Parang minsan magpares kayo ng aesthetic na flats. Kaya parang na-imagine ko na sobrang bagay. Parang pwede talaga mag-collide yung world namin. Pero pero hindi... Mas gusto mo ba yan? Yung parang medyo malapit sa work mo, yung kasama mo sa show? Kasi parang mas madali siya isipan ng concept. Parang nandun pa lang siya sa sa dali niya pagsamahin. Dali niya pagsamahin. Pag medyo malayo, kailangan matindi ang Tsaka sila, bagay yung works pero hindi magkamukha. Yun yung maganda doon. Basta yung vibe lang. Same vibe. Tapos panigurado yung konsepto, magkaiba rin naman kayo mag-isip. So, doon papasok yung Tapos kung paano namin pagkasamahin yung pag-iisip namin. Shoutout sa Village. Paki-calendar na po. Sana matuloy. Village, kayo na magpaalam. Ayun, part naman ng yun ng sila na. Duties and responsibility ng gallery na ipaalam. Kasi pag nag-show ako sa yung may show din pala kami ngayon bukas kasabay nitong kay si Weirdo. Kami ni Marilo Solano, si Mayu. Nung una nag-village din kami. Tapos ang hinayaan namin mag-usap yung gallery para sila na rin nung calendar. Mas maayos pag hindi na tayo kasali dun sa sila yung yung calendar Ano tong nalalaman ko mag-show ka dito? May show ka kasabay Papagalitan ka na lang bigla. Okay naman yan. Nag-uusap naman yung mga yan. Tsaka pag napunta tayo sa yung gallery. Gallery na. Tapos, ano pa ba? Ikaw, anong gusto mo? Hindi, balik tayo sa mga basics. At nung nag-start ka bang drawing, mag-art, anong hilig mong ginagawa noon? Kung nung bata ka? Talaga ako Siyempre kasi, ako parang lumayo sa dalawang kuya ko, artist din. Tapos tatay ko artist. So parang ang gusto ko nun talaga yung parang target ko nun. So maging sobrang realistic yung gawa ko. Yun nga. So, puro kasali pa ako sa Guhit Pinas Yung mga sinalay ko sa Barano. Shoutout sa Guhit Pinas. Tapos, favorite page ko yan. Hindi pa ba nade-dethrone si Liza? Ewan, kasi wala parang sa Liza Guhit Pinas Pero ganun, parang puro realistic yung ginagawa, puro portrait. Kasi gamit ko palagi lapis, tapos tinry ko ballpen. Tapos parang next ko na dapat color pencil. Parang yun parang pinapalapit ng sa realism. Tapos nag-pandemic. Tapos yung parang doon ako kailan lang to? Parang nung 2018, 2019 lang to. Yung realism. Siguro elementary. Okay. Puro journalism. So puro medyo cartoonish pa yung work ko. Puro din drawing ko, Adventure Time, ganun. Mga cartoon. Kasi cartooning nga yung work ko nun. Tapos nung nag-high school, doon ako namulat napasali ako sa mga grupo. Tapos namulat ako. Ano pinakaayaw mong grupong nasalihan? Good Pinas lang isa. Yung pinaka-toxic. Hindi, curious ako sa mga
Kasi parang brand na to si Weirdo. Oo nga eh. Tapos, paano setup mo doon sa mga collab mo with other brands? Kunwari yan. May Gcash ka, may Gcash ba? Or, Then, ano yun? Yung sa Globe. 917 ba? Sa Globe. Tapos may Krispy Kreme din na mga rack. Mostly. Parang, paano bang setup mo doon? Paano usapan niya pag mga ganong... Paano yun Tsaka paano ka nakuha na? Parang endorsement ba siya or parang racket ba siya o partnership? Mostly kasi yung ganong collab, parang nagugulat na lang ako eh. Like, tropa ko pala, nagtatrabaho doon. Tapos nirekomenda ako. Halos lahat ganun eh. Tapos papasok ko na lang sa BOB. Pag alam ko na talaga, like, katulad dun sa Krispy Kreme, talaga siya mismong Krispy Kreme. Kasi yung iba nagko-collab sa akin, parang agency. Tapos sila yung dadaan pa sa kanila. So parang baba ng mga bayad ng ganun. Tapos yun, katulad nung sa 0917, sa BOB na galing yun mismo. Tapos sa Krispy Kreme, yun, diretso na rin sa kanila. Pag sila na nag-uusap, yun, mas okay. Kasi dami nun mga BIR, mga ganun. Mga gulo naman siya. Pero siya, one-time project or parang may mga nakapila ka pang projects with Krispy Wala, Kreme? parang one-time project lang siya. Wala bang yearly supply ng Pero donut? parang halos isang taon nila akong binibigyan ng donut. Hell yeah. Kada may bago silang release ng donut. Sarap. Papadalan daw nila yung ako mga signature tapos, flavor. hindi naman nila ako sinasabihan na na i-post ko gano'n. Kung trip ko lang daw i-post, okay lang. Kahit wag na akong bayaran. Yearly. Uy. Ilagay mo dito. Krispy Kreme. Parang mangga-sponsor man lang tayo. Collabo. Okay din para kang endorser na parang parang siya parang ganun rin yung gusto ko kasi sa sa work, parang mapasok ko yung ibang malayo sa gallery. Like mapasok ko yung mga brand, lalo ngayon yung gusto ko pasukin talaga yung sa fashion industry. Hell yeah. Iniisip ko paano ko siya ipapasok. Tapos yung parang nung nakulab ako nung Atmos, parang doon nag-start parang isa pa yun. grabe. Cool. Tapos una parang may pinagawa lang silang design sa akin. Para sa Clarks, parang yung laser print. Parang pwede mo lang ipa-customize yung design ko. Sa gulat ako, parang inano daw nila ako. Parang yun, nirekomenda lang rin nila ako sa Nike. Tapos napili daw ako dun sa tapos pinagawa lang nila ako tapos may pinagawa lang yung Nike sa amin. Yun, parang parang influencer na din pero influencer ka na ipapakita mo yung ikaw talaga. Yung work mo. Parang di mo kailangan baguhin yung sarili. Parang kinuha ka nila kasi gusto nila yung ikaw gusto nilang ma-associate yung gawa mo sa hindi brand dahil parang may gusto silang ibang ipagawa sa'yo. Kala ko matrabaho, pero pag tinatanong mo si Weirdo, parang chill dito lang. dating lang. Basic lang. Kaya nagugulat na lang rin po. Ay, parang thank you Lord na lang. Hell yeah. Tsaka gano'n naman talaga yung yung parang yung reach ng mga brand sa artist nga nandali na kasi bukod sa email, ang luma on social media, di ba? Pero mostly talaga nanggagaling siya sa connection. Sobrang gugulat kasi parang sobrang dami kong friends. Tapos nagugulat ako, hindi ko alam yung mga work nila, hindi ko alam kanino sila related, ganun. Tapos bigla na lang nila ako nirekomenda. Nakakagulat. Parang ganito pala sila. Karamihan ng friends ko kasi nurse so ang nare-recommend tayo mga BP check up. Mga check ng balls. Maganda rin naman. Endorser ng appendicitis. Diabetes. MX3 mga ganun. Pero masarap yun sa pakiramdam, lalo na kung trip mo yung mga brands na... Tsaka ginagawa mo yung style mo. Yun nga Hindi ka dinidiktahan, di ba? Yun yung pinakamasarap na feeling na parang kinuha ka nila kasi gusto nila yung work mo. Na parang gusto ka lang nilang maging ikaw lang. Walang ipapabago sa'yo. Nabanggit mo kanina yung gusto mong pasukin din yung paggawa ng toy. Nakagawa ka na ba ng sculpture or toy? Dapat meron ngayon. As nagtanong ako, isa lang sana, 3D, ng 7 inches. Nasa 10K. So parang, iniisip ko, pwede naman sana, kasi may mga halos ganyan siya kalaki, mga 7 inches. Yung parang ulo lang, nakalahati. Tapos, iniisip ko paano ko siya ibebenta Hindi pwede mahal Kasi,
ano lang siya 3D. 3D print lang. 10K siya, di ba? Ang suggest ko, ang mga printer kasi ngayon, yung hindi pa makinis kaya naman natin sandpaper tsaka pero masili. Pero kompleto na yun lahat. Pinta, 3D model, 3D ilang piraso? Sila na mag-model. Sila na pati paint kasama na. Kaya maganda rin kung papasok sa toy, aral ka rin ng 3D. Kasi magkano lang printer ngayon na pinakamura ata 15K, 10K. Aaral ka na naman 3D. Hindi kasama. Hindi kasi pag ikaw na yung gumagawa, malalaro mo yung size, yung specs ng gawa mo. Ganda yung may utusang lang. Lakihan mo. Yun ang goal. Mali. Yun yung goal. Pero kasi minsan, dagdag gastos eh. Ano ka bang anong schedule mo gumawa? Umaga o gabi? Gabi. Di ba pag gabi, Puyatan. tas nasa tabi mo na yung 3D printer, pwede mo nang i-print ng gabi kasi yung mga ganyan, ang gising lang yung printer eh. Diret. Kasi parang bago ka magpa-reproduce, parang maganda sa'yo na muna yung master eh. Yung wala ka nang kakausaping iba. Yun lang. Parang more on like makapag-explore ka muna nung talaga yung gusto mong kalabasan. Kasi halos lahat ng nakausap ko na hindi naman lahat pero karamihan yung iba yung nag-sculpt nung sculpture, laging may pwede. Okay. Okay. Lagi may ganun. May ganun silang feeling eh. Pero pag nakahanap ka ng yung partner na sculptor na magpo-produce ng gawa mo, may mga ganun eh. Kunwari, si Ben Cab, meron siyang narinig ko lang to, hindi ko to... Yari ka kay Ben Cab. Sorry po. Yari ka kay Ben Cab. Hindi, parang meron siyang specific na parang company or gumagawa na yun lang talaga yung gumagawa ng sculptures niya. So, habang wala pa tayo nun, maganda rin pero maganda rin talaga makahanap ka ng gano'n. No? Kaso ngayon, lahat gusto na maging artist din. Parang wala nang, parang sa China ka lang makakita ng gano'n na, sige, gawin namin yung, ngayon, hindi, gagawa akong character. Na ako? Toy designer na ako. Parang gano'n. Lakad mo naman kami sa, mo? Sa mga kumpanya mo rin. Yun? Hindi na nagpipinta to si Rin eh. Puro autograph signing. Ganyan. Hindi, parang kami na pala. Pareho kami nung na-experience din si Weirdo. Yung rin, yung connections din na, yun nga, yung lahat ng na-produce ko na toy, except sa sculptures ako gumagawa. Yung galing lang din dito. Pero parang wala pa akong, may lumapit na ba sa yung brand? Sa brands, may lumapit na sa'yo? Meron, kasi umayaw din eh. Dami akong issue. Nung nag-research, parang, parang out muna kami. Parang ganyan. Nung pandemic, may sa akin na, may nag-PM sa akin, parang bibigay daw product, tas gamitin ko, tas video. Tas tawag dito? Basta tools siya eh. Yung parang pangalan, yung mga pang tornilyo, guys, gano'n. Stanley, mga ganyan. Mas cheap pa sa Stanley. Pero, hindi na sila tumuloy kasi sabi ni Gab parang kung ayaw mo, taasa mo yung presyo mo. Tinasa ko yung presyo mo. Wala, ayaw na. Pero mostly kasi yung mga ganong pagbibigay sa'yo tapos may papagawa, parang mostly expect nila ex-deal. Kasi ganun yung sa ko dati, yung ex ko. Siya, influencer. As in, sobrang... Sino? Pangalan? Shout out. Tapos, siya eh. Sobrang daming brand, as in mga sikat na brand sa ibang bansa. Pinapadalan lang siya. Tapos... Anong gagawin niya doon sa product? Niya lang. Post niya lang, ganun. Pipicturean niya lang, nasuot niya, tapos tatag niya lang. Yun na yun. Tapos na yun. Hindi, pero nag-JS muna siya or lagi siyang... Nung una, siya pa yung parang... May control? Magchat-chat. Okay. Na kung gusto nila makipag-collab. Okay. Kasi ganun yung mga influencer.
Tapos, ayun, hanggang sa nung na-build up niya na, parang yung mga brand na yung nag-aabol sa kanya nung nakapag-build up na siya nung ano. Okay din. Parang sa simula, puro X-deal eh. Tapos hanggang sa magkaroon na ng bayad pag lumaki na yung reach mo. Ano ba mga, kunwari, ano bang brand na gusto mo? Ako? Oo. Di ko rin sure eh. Pero gusto ko ng mga makulit na brand siguro eh. Mga Vans, mga ganyan. Yung mga parang medyo walang pake. Parang ganun. Gusto ko rin yung sapatos. O kaya Crocs. Shoutout. Otto. Gusto nga Otto eh. O kaya Rusty Lopez. Parang... Oo, gago. Otto? Otto. Alam mo yung Otto? Oo naman. Yun. Gusto ko School shoes yun dad. School shoes. Pati Rusty Lopez. Mga matitibay. Yung kahoy yung takong. Maingay sa corridor. Ayun, parang trip ko ring brand, Crocs, gano'n. Oo. Kasi yung pwede mo paglaruan yung mga J-bits. Kaso tigas nun sa paa. Tangin na, kahoy. Kahoy yung Crocs. Gawa ko kahoy. Hindi, yung mga J-bits lang. Yung mga lang, cool lang. Tapos, ikaw ba may, ayun nga yung fashion. Paano fashion? As in runway o shirt design or? Paano? Siguro sa ngayon parang, kasi pag fashion parang pinakamataas yung yung sa runway. Parang yun yung parang pinakamataas yung pwede ma-attain pag fashion talaga yung papasukin. Yeah. Parang yun talaga yung gusto ko, parang makakolab ako ng parang isang designer. Tapos lagi kasi ako parang pag nangangarap ako, sagad-sagad. Yung may rurok talaga. Kasi parang pag may nakuha ako, parang may ako panood sa Rapunzel, yung movie, yung mahaba yung buhok. Parang sabi niya, kasi parang pangarap niya makita yung lantern. Tapos parang sabi niya dun sa lalaki, paano daw pag nakita niya na yung lantern? Anong next? Parang the search is over. Parang parang anong sense? Parang pag nangarap ka, pag nakuha mo na, ano yung mafe-feel mo? Ano na yung, yun na ba yun? Doon ka na lang ba? O parang doon ka na-realize na parang kada may parang doon ka na-realize na dapat target ko sobrang taas. Para pag kunyari may nakukuha ko, nakakolab ko Nike. So parang yung target ko mas high brand. Parang yun Balenciaga. Parang isipin ko parang start pa lang yun, kailangan mas galingan ko pa ng galingan hanggang umabot ako dun. Parang yun lang yun rin, parang siya booster. Nike, galingan nyo Nike para umabot kayo sa standard ka. Stepping stone na kayo. Stepping stone na ba? Hindi Hindi, pasok naman sa motto nila eh, diba? Just do it. Pasok yun eh. Galingan nyo. Kasi kasi parang in-overthink ko lang siya. Kasi meron dumating rin ako sa time na parang wala na akong excitement pag sa exhibit. Kasi dati parang nanginginig pa ako. Like, grabe makapag-show ako dito. Kasi ngayon parang pupunta na lang ako parang trabaho lang na. Yun nga yung ayoko ma-feel talaga eh. Kaya maganda yan. Magandang yan. Ayoko yun yung pinaka parang paano ba? Parang pinakatakot ako mangyari sa career ko na parang ma-feel ko na trabaho na siya. Ang hirap eh. Kasi mawawala na-feel na rin. Hindi, pantay eh. Parang lahat sa akin trabaho talaga. Parang ganun ako trumabaho eh. Yung kailangan pagod na. Ay, yun yung inaabol ko, yung mga maikling deadline. Pero mali yun, maling-mali yun. Kasi hit or miss talaga yan. Yung planning, gano'n. Okay lang naman siguro po, like balance lang. Na feel mo, trabaho na rin naman kasi talaga siya eh. Kasi yun yung pinagkukuha na ng pera eh. Parang balance lang na siya, na hobby. Tapos trabaho. Huwag lang yung 100% na trabaho na lang siya. Pero masarap yun yung parang may kilig ka. Pag nag-show. Okay yun eh. Yung kilig. Okay na feeling yun eh. Naalala ko pa ba yun? Naalala mo ba yung first solo show? Hindi, medyo may ganun pa rin ako ngayon. Hindi siya nawawala. Ako pag
kunwari mga 60-70% proud ako dun sa nagawa ko. Kasi ano ako yung parang walang rough sketch, walang planning. Diretso po talaga. Kung ano lang talaga yung lumabas. Pag proud ako doon, yun yung may parang excited akong pumunta, gano'n. Pero may mga show din na na parang nagawa mo pero yun yung parang parang yun yung basic mo. Parang pag basic hindi na rin yun nga well, tinawag mo show kasi kailangan siyang tawagin show. Ako kinukuha ko pa sa tema. Doon ko hinahabol yung kilig ko. Parang parang magandang idea to Parang gano'n. Okay, parang hindi nila magugustuhan to. Parang gano'n. Parang doon ako kinikilig pag gumagawa ko. Pag-iisipin mo rin yung magiging reaction nung pag nandun mas magiging reaction ng mga tao sa gawa mo. Like either man magustuhan nila o hindi. Basta parang kung ano yung gusto mo mapapil sa kanila. Parang nakaka-excite pag nakikita na nila. Minsan nga yung yung sa akin, pinaka gusto kong piece. Yung pa yung hindi nabebenta. Bakit ayaw nyo yan? Yun nga Bobo ba kayo? Doon papasok yung kung saan sila nakarelate siguro. Tsaka dati, feeling ko dapat nga maging okay din yun. Pero ewan ko kung okay yun. Nagka-show ako dati na solo ko yung considered siya na solo. Pero sabi ko ilagay na lang recent works. Recent works. Yun lang. Ito yung ginagawa ko ngayon. Wala siyang walang write-up. Pumayag naman yung gallery. Tapos, wala lang. Sana pwede yung gano'n. Sindiretsong gusto ko lang papakita lang. Gusto ko lang gumawa. Hindi na makailangan konsepto lagi. Art nga Nagalit no? Hindi yung pressure sa akin yung konsepto. Kasi yun nga, sa akin ang hugot ko, laging personal. Ikaw, saan ka ba kumukuha ng inspiration, ganyan? Nanlakas, nakapangyarihan. Personal din halos lahat Like, parang kung ano yung mga na-experience ko, like, kung paano ko pine-perceive yung mundo. Like, para sa imagination ko. Parang ito yung works ko. Ganito ko nakikita yung mundo. Yung mga tao, ako, ganito ko nakikita yung sarili ko. Yun, ganun. Itong figure mo, yung prominent na figure, ikaw yan? Parang ganun? Ako talaga siya. Tapos, parang, lagi niyang tinatanong kung babae ba, gano'n, o lalaki. Parang ginawa ko siya parang parang walang gender. Walang gender. Kasi nga mayroon kasi isang beses, may bumili sa akin collector. Tatlo siya, 3 character ko. Sabi niya, parang yung 3 anak niyang babae. Kasi parang binili niya kasi parang yung anak niyang 3 babae. Sabi ko, ako lahat yan. Hindi ko sinabi, yun lang, parang ganda lang pag, tuwan-tuwa sila kasi nare-relate nila sa buhay nila. Hindi ka ba napipressure na kunwari yung character mo? Kunwari, gusto mo magpagupit, pero tangina, hindi ko nakamukha yung character ko. Parang, wala bang ganong, hindi ka nag-iisip ng ganon? Hindi naman, kasi parang iwalay siya Parang, sa akin, siya, character, ako yan sa mundo na binuo ko. Tapos ako to sa mundo mismo natin. Okay. Parang iwalay. Kasi lagi ko tinatanong dati, nung nagpagupit ako, wala na, hindi mo nakamukha yung works mo. Paano mo ba sabihin ikaw yan? Yun nga, parang iwalay naman siya. Tsaka parang na yun parang siya na yung dinetouch mo sa sarili mo na parang multiverse na rin. Magkahiwalay na kayo ng identity talaga. Ang kulit lang netong artwork na to, yung ipa-flash natin sa screen. Yung parang may lumang windows. Ito, nakakamiss yan Tsaka yung may yung fields na siya yung alam niyo yung background nung sa Windows lahat. Yun. Doon ko siya kinuha yung pinaka Minesweeper ba yun? Hindi. Minesweeper. Grabe. Sobrang luluma. Grabe edad. Tapos yung may error na hindi mo alam kung anong error.
Cooking. Ano ba, Chok? Ganda ng words mo. So, so talaga makita ng monochrome na Tuwa talaga ako sa sa isang kulay. Yung baso. Tinry ko siya nung sa Xavier. Gusto rin ni na Ma'am Gabi. Like, gawa daw. Kasi una 3 lang pinasa ko. 3 monochrome na black. Ay, sa gray. Tapos pinagpasa pa nila ako ng 2 pang ganun pa. Kasi yung ganda nga. Tapos yun ko lang rin na-realize pwede pala ibang kulay. Parang mag-explore ako sa ganun. Oo. Sa ibang kulay ng monochrome. Parang ganda. Ipa-flash natin yung mga works ni si Weirdo. Ganda. Andito ka rin bukas, no? Oo, pining. Dami ko in-invite. Dapat pumunta sila lahat. Tapos wala ako. Ano pa naman to? Mahirap tauin tong taas Diba? Parang kailangan ko pa sila iaangat ko pa. Magdala ka ng dito black label Mag-iwang ka. Yung first solo show ko dito, ang ginawa ko, nag-akyat ako ng alak. Ang daming tao dito. Di na sila. Itong spot naiiwan lagi. Tsaka tahimik. Maganda dito. Kaya bala ko siya Bala ko may speaker. Mag-ano ako ng may music. Gusto ko kasi may music. Nagpa-music ka rin ba? Dati, drums. Banda, gano'n. Binalak, magbanda. Mas wala, hindi ko na-focusan Lahat naman ng career, hit or miss na. Tikim-tikim lang. Minsan, lang. tinatry. Ganun. Si Weirdo, salamat sa pag-guest din sa thank you po. Pangarap ko to. Stepping stone lang kami. Ano ba bro? CNN. Kinukuking tayo Kinukuking tayo na ito Nung nakita kami kanina, sabi ko lang sa kanya, sali ka sa collabo. Hindi niya alam siya yung interviewin. So, salamat sa isa sa mga artist na grabe rin. Sobrang dami ko natutunan sa collabo. Hell yeah. Yun lagi ko pinapakinggan pag nagbibinta ako. Hell yeah. Tag dito. Yun nga, gaya ng sabi namin dati, pasensya na kung kung kailan lang kami pwede. Wala. Kasi busy si rin magpipirma ng mga laruan Busy rin si Chok sa kanyang mga travel. Hindi ako busy. Hindi ako busy. Sobrang wala akong pinagkakakitaan. Hindi, kaya naman natin to. Yung schedule lang talaga. Schedule lang talaga natin. Tsaka yung ibang artist ayaw. Yung iba ayaw na. Mag-reach out nga kayo sa amin kung sino yung may gusto. Yung may gusto. Libre lang to. May IG na po ba kayo? Meron? Wala pa. Wala ba tayo? Meron kaming Spotify. YouTube. Yun lang. Doon lang kami. Tapos, tatry namin pag pwede. Dito lang naman kami. Mahirap din kasi mag-reach out kunwari hindi namin ka-close yung artist. Mahirap tsaka din kasi pag yung in-interview namin, hindi namin kilala, na yung hindi tropa, magre-require pa ng extra trabaho na research, which is kailangan naman. So far, hindi pa naman namin kailangan. Ikaw gumagawa. Ako hindi talaga ako nagre-research. Hindi, so far, hindi pa naman natin kailangan. Kasi so far, lahat ng na-interview natin kailangan. Ano pa lang naman, 22 ata to. Itong kayo. Pero kung, feeling ko, kung mga na yung natin, mga Bencab na, magtatrabaho talaga tayo sa research na yung mga ganun. Hindi, what if? Mababastusan yan kung, boss, anong show mo next? Mga ganun lang yung tanong natin. Pero ban na tayo sa Baguio nun. Nagdodrawing ka ba ng bata? Sir Ben ka, idol po kita. Doon Doon mag-research talaga tayo sa mga ganun. Okay, congrats ulit si Weirdo. Congrats din rin. Ang daming show dito sa Vinyl. Hanggang sa muli, hanggang sa next episode. Thank you sa pakikinig. Bye-bye. Bye-bye.